sasabihin lang sana ako sa'yo. Ano po yun? I'm sorry kung biglaan ito. Pero sasante ka na. Gusto kong umalis ka ngayon din. Ano nangyayari dito? Ba't pinanyo sa ulo sa gagawin ng babae yan? Salot yan eh! Pinangalak niya! Sarili na lang kinubahan! Salot yan! Alam kong siniraan mo kay Ma'am Susan, kaya niya ako tinanggal sa trabaho. Pinrotektahan ko lang naman ang kaibigan ko sa'yo. Ano pa bang gusto niyo? Gusto ko layuan mo ang anak ko. Eh siya ngayon lapit ng lapit dito kahit ang tagal-tagal ko nang sinabi sa kanya na wala na kami. Hindi ako papayag na saktan niyo ko ulit, Doña Claudia. Dahil sa susunod, ako na isasanggain ninyo. Nangyayari na naman ba? Pumunta kasi yung anak ni Dolores sa showroom kanina. Humihingi sa akin ng tulong. Gusto ko naman siyang tulungan. Kaso, kapag ginawa ko naman yun, lalo lang mapapalapit sa akin yung bata. Tama lang naman yung ginagawa mo. Dapat nga, at this point, pinuputol mo na lahat ng koneksyon mo sa kanila. Dito na muna sa presinto yung nanay mo, ha? Sinampahan kasi siya ng kaso ng kapitbahay dahil sa nangyari. At pati dahil sa pananakit niya sa'yo. Ding! Bilang naiintindihan ni Din na ang kapakanan niya iniisip natin. Bigyan niyo ng oras. Maayos din yan. May nalaman na akong bagay tungkol sa'yo. Na-hostess ka dati sa isang bar. Hindi ako komportable na may ganung klaseng tama na kita sa pamamahay ko. Ma? 150 over 110 po, ma'am. Ang gamot ko. Opo. Sige na, ako na. Sige. Ma, bakit ano nangyari? Bakit ang taas ang BP niyo? Okay lang ba kayo? Sumugod si Dolores dito kanina. Anong ginagawa niya dito? Sinisisi niya ako dahil tinanggal siya ng Tita Susan mo sa trabaho. Sinabi ko lang naman sa Tita Susan mo, ang totoo na dati siyang isang GRO. And true enough. Lately napapansin ni Susan na aali-aligid yung Dolores na yan sa Tito Albert mo. Ma, natural, kasambahay siya doon. Kaya lagi sila magkikita ni Tito. Huwag mo nga siyang i-defend, Victor. Pero kahit na, hindi niyo dapat ginawa yun. Hindi dapat niya nakailam. Paano kung pagsamantalahan niya ang kabaitan ng Tita Susan mo tulad ng ginawa niya sa'yo? Paano kung akitin kanya ulit ngayon nagkita na naman kayo? Hindi na nga mangyayari yun, Ma. Kaya nakikiusap ako sa inyo. Tigilan niyo na si Dolores. Huwag na kayo gumawa ng bagay na laban sa kanya. Dahil tignan niyo nangyayari. Lalo na lang nagkukross ang landas natin. Flora! Dito na yung agahan, oh. Gumising ka na. Ay. Saan ka na naman ba galing kagabi? Ay. Oh, maaga ka. Kain. Kuya, sina Elisa. Wala eh. Oo. Pahaga yung alis. Pumunta doon kala Ding. Puntahan si Ethel. Nagkagulo daw sila doon eh. Kasakitan daw si Gina at si Ben. Ang dami mong dalang gamit. Oh, kumain na. Kuya, may problema eh. Kumain ka oh. Natanggal ako sa trabaho. Ano? Bakit? Habang kwento, ikikwento ko na lang sa'yo. Ang inaalala ko, mababawasan yung bigay ko dito sa bahay. Alam mo ba, may bago na akong trabaho. Nagsisimula na ako sa Webes. Medyo malaki-laki yung kikitain ko doon. Kaya huwag ka na mag-alala, ha? Okay lang, ayusin mo na yung gamit mo. Kumain ka na, oh. Ano ba naman yan? Magpapasko na. Ngayon pa ako nawala ng trabaho. Ay, gano'n talaga, ha? Hayaan mo, maghahanap na lang ako ng malang malalabahan para pag may mapagkakitaan. Nawalan ka ng trabaho? Ano ba naman yan, Dolores? Laura, walang mangyayari pag nagbubunga ka dyan. Ay,
yan! Tama yan! Gabihan mo yung kapatid mo! Kaya walang nangyayari sa atin eh! Ewan ko sa inyo! Buisit! Walang pansinin yun. Ganun naman talaga yun. Parang hindi mo kilala yun. Basta, kaligpit ka na ng gamit mo, ha? Ano gusto mo pa sa lubong? Pansit ulit. Sige na, pumasok ka na doon. Magpahinga ka na. Ding! Ding, andyan ka ba? Ding! 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 Ay, walang tao dyan. Hindi pa umuwi mula kagabi. Ah, ganun po ba? Salamat po. Sige. Ano ate? Punta na tayong presinto? Eh, baka maubusan tayo ng oras. Marami pa tayong kailangan gawin. Tsaka ando naman si Mang Roman, sigurado naman akong hindi niya papabayaan si Ding. Mabuti pa, asikasuhin na lang muna natin yung gagamitin nating pangaroling mamaya. Para makapag-umpisa na tayong mag-ipon para sa pampiyansa ni Aling Ethel. Bok, kung ako sa'yo, pauwi mo na yan bago dumating si Kim. Ding? Ding, gising na. Ding? Ding! Ding, alam kong galit ka sa akin. Kaya sana naman maintindihan mo ginagawa ko lang yung trabaho ko. Mang Roman, sa inang po, pwede na po ba siyang lumabas? Mabuti pa kainin mo na muna to, Ding. Hindi po ako nagugutom, Mang Roman. Bigyan niyo na lang po yung kainang. Nakausap ko na siya, Ding. Ayaw niyang tumanggap ng bisita. Kahit ikaw daw. Bakit po? Boss, walang atraso yung tropa ko! Sus naman eh! Anong wala? Ito yung wallet na dinukot niya, oh. Ako mismo. Nakahuli sa kanya sa akto. Dito po yan! Pasok na yun doon. Nga! Batoy! Batoy! Ako bahala! Lalabas kita dito. Hintayin mo lang ako. Hintayin mo kami! Isa ka pang basag ulo ka eh. Alam mo, madulas ka lang kaya hindi kita natitimbog. Sa susunod, matye-tsempohan din kita. Subukan nyo. Tara na nga! Mang Roman, una na po ako ah. Teka, Ding. Saan ka pupunta? May iba ka pang pamilya? Kasi kung wala, pwede kong tawag sa DSWD para doon ka muna. O kaya, ipapaalam ko sa tatay mo yung nangyari sa nanay mo. Baka kung nalaman niya, pwedeng doon ka na muna sa kanila. Kayo pong bahala, Mang Roman. Sige po, alis ako. Oh, Ding, sandali. Sina Elisa, alalang-alala na sa'yo. Ba't di ka na lang kaya doon tumuloy sa kanila? Pupuntahan na lang kita doon pag may balita na ako sa nanay mo. O mangako ka na pupunta ka doon, ha? Sige po, Mang Roman. Una na po ako. Sige. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Tom, lagyan mo naman ng emosyon. Ikaw naman, Elisa, dagdagan mo pa ng onti yung boses mo, ha? Onti na lang, ha? Sigurado ka ba rito? Isang taon kasi kakaunti lang tinita natin. Kaya nga nagpa-practice tayo, di ba? Para makarami tayo, di ba? O, ulitin natin. 1, 2, 3, go! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Uy, bilisan mo na. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. O, isa pa. We wish you a Merry carols. Oo, Tiffany. Mga din pa nung sama kami. Pero, tingnan mo ba kung itong ginagawa namin? Actually, it lacks energy. How about you do it like this? Come on, girls. 1, 2, 3, go! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. That's
Tiffany! Thank you! Pwede mo bang ulitin, tapos gagayahin namin? Sure! Bilis, bilis! Handa na ba kayo? Para kay Ding! Para kay Ding! Para kay Ding! Go! 1, 2, 3, go! We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas! And a Happy New Year! Pasensya ka na, Dolores, ha? Nakakuha na kasi ako ng bago labandere. Hindi, ayos lang po. Basta kung may papalaba po kayo, tawagan niyo na lang po ako. Sige, basta pasensya na, ha? Sige po. Sige. Flores, nagawi ka dito. Pauwi ka na ba? Sabay ka na sa akin. Tama, bago yung auto ko. Hindi, wag na lang, salamat. Teka, sandali. Ito naman. Wala naman akong gagawing masama sa'yo. Tsaka good boy na ako. Tara, hatid na kita. Roman! Sundo ka na pala eh. Sige. Boss. Roman, pasensya ka na kung ginamit kita para umalis si Chito, ha? Naharas ka ba niya? Hindi naman. Sasabay na lang ako sa'yo. Ayos lang ba yun? Sige. Tara. Tara. Roman? Roman, gusto ko sanang magpasalamat sa'yo sa ginawa mong pagtulong kay ni Elisa sa mga pamangkin ko. At salamat din sa pagtulong kay ni Ding at kay Ethel. Dolores, kulang pa nga itong ginagawa ko eh. At sana hindi na umabot na kailangan kong ikulong si Ethel dahil sa pananakit niya kay Ding. Nasaan nga pala ngayon si Ding? Ang sabi ko, pumunta muna sa inyo. Bukas, kakausapin ko si Oscar. Tatanungin ko, baka pwedeng dun muna si Ding sa kanila. Alam mo, maswerte talaga sina Elisa, sila Ding. May kaibigan silang katulad mo. Dolores, mababait ang mga bata ngayon. Natutuwa ako pag tinutulungan ko sila. Roman, bakit ang bait mo? Alam mo, ang dami kong kaibigan at mga kakahilalang mga polis. Pero ikaw, nag-iisa ka. Yung handa kang tumulong kahit nasa labas na ng trabaho mo. Ang totoo niyan, Dolores, nung bata ako, pasaway ako. Naparami ako sa barkada, lalo na sa inom. Nung minsan, pauwi ako lasing na lasing, may isang pulis na tumulong sa akin. Hindi ka na ako mamatay nun. Hindi niya ako sinugod sa ospital. Pauwi na siya nung nakita niya ako eh. Wala naman siyang obligasyon na tulungan ako, pero ginawa niya pa rin. Pagtapos noon, para siyang naging pangalawang tatay ko na. Nung na-stroke yung tatay ko, siya yung tumulong sa amin dahil hindi siya makatrabaho. Siya na rin siguro yung rason kung bakit ako naging ganito. Kung bakit ako naging pulis. Minsan siguro kailangan lang sa buhay, mahanap natin yung taong magtuturo sa atin ng tamang landas. Hindi ko talaga alam, Roman, kung anong gagawin nila Elisa kung wala ka dyan para bantayan sila. Hindi lang naman ako yung dapat mong pasalamatan. Isa pang taong tumutulong sa kanila. Si Victor. Ma, alis nga pala kami nila Bruce next weekend. Sama sila Sisi tsaka Izel. Uy, that's good. Tamang-tama.
why don't you invite Izel to our Christmas family dinner on Christmas Eve? Kasi kinwento niya sa akin na yung parents niya pupunta sa London to visit her sister. So she'll be alone during the holidays. Sige, Ma. Susubukan ko kung gusto niya. Good. Malay mo, next year, pamilya na talaga siya. Ma. What? Ma, huwag niyo naman sana kami madaliin. Ayoko ma-pressure kami. Lalong-lalo na si Izel. Fine. Sige, hihinto na ako. I totally agree with you. This time around, kilalanin mong mabuti ang babaeng mamahalin mo. Ayoko nang maulit yung nangyari dati na bigla na lang meron silang pinapaakong bata sa'yo na hindi mo naman pala anak. Si Victor nga yung nagbayad ng bill ni Ethel sa ospital nung nanimonya siya. Kung mabait siya. Nakita na ba kayo? Oo. Madalas nga siyang banggitin ng mga bata. Puro puwi sila. Mukhang si Elisa nga yung pinakamalapit sa kanya eh. Roman? Ano? Kung may sasabihin ba ako sa'yo, ipapangako mo bang hindi mo sasabihin kahit kanino, kahit kay Elisa? Bakit? Ano ba yun, Dolores? Makakasama ba yan kay Elisa? Pwede. Ano ba yun? Ipangako mo muna sa akin, hindi mo sasabihin kahit kanino, kahit kay Elisa. Si Victor, siya yung ama ni Elisa. Dolores, di ba naisip na may karapatan si Elisa malaman ng katotohanan? Alam mo, mas prioridad ko ngayon na protektahan yung anak ko at hindi si Victor yun. Sigurado ka ba sinasabi mo, Dolores? Hindi ko na dapat sa'yo sinabi yung totoo. Hindi naman sa nangingialam ako, pero wala akong nakikitang dahilan para ilihim mo sa kanila na mag-ama sila. Mukha namang marangal na tao si Victor. At base sa nakikita ko, tunay nang hangarin niya makatulong sa mga bata. Marami ka pang hindi alam. Maraming mga nangyari noon na hindi pa mababalik pa ngayon. Pero di ba mas importante kung isipin mo na lang kung anong mas makakabuti sa kanya ngayon? And a Happy New Year! That's it! Nakuha niyo na! Salamat, Tiffany, ah. Okay ka pala. Bakit di ka sumama sa amin mamayang gabi, di ba? Oo nga, para mas masaya. Gagawin natin para makatulong kay Ding. No thanks. Kailangan ko pa kasi mag-practice para sa audition piece ko. Anyway, I have fun with you guys. Let's do it again kapag hindi ako busy. May audition ka? Saan? In Makati for a commercial. Talaga? Uy, Tiffany, kapag may nalaman kang audition na pwede ako, ha? Sabihin mo lang sa akin, ha? Kailangan kasi namin ng pera para kay Ding, eh. Sure, no problem. It's an honor to serve. Thank you talaga, Wait muna. Hindi ako makay na. Ay, sorry. Thank you, ha? Thank you. Salamat. Sige, mauna na ako. Sige. Kasama mo si Roman. Kasi dinaan niya lang ako dito. Sabi niya kasi dadaan din raw siya dito, kaya yun, sumabay na ako. Mukhang type ka. Ako, may naaamoy ako dito, ah. Alam mo, Imelda, wala yan sa isip ko. Ang kailangan ko ngayon, trabaho. Ano ko ba kasi kay Ma'am Susan? Mabait naman yun talaga. Parang sablay lang talaga yung taste sa kaibigan. Paano yan? Anong gagawin mo? Ayun. Kailangan kong maghanap ng labahan. Pero kailangan ko talaga makahanap na ng trabaho eh. Kasi ayoko naman maging
nagpabigat kami ni Elisa kay ni Kuya. Ba't kasi hindi ka nalang umamin kay JR? Alam mo, ilang beses ko nang inuulit-ulit sa'yo. Yun ang lulutas sa mga problema mo. Hindi naman sa aasa ka na sa lalaki para mabuhay. Alam ko namang kaya mo eh. Kaya lang si Elisa, kailangan niya yung tatay niya. Lalo na ngayon. Ba't kailangan niya maghirap kung pwede namang hindi? Nga pa, yan din yung sinabi sa akin ni Roman. Sinabi ko na pala sa kanya yung tungkol kay Victor. Aba? Bibigay ko kay Kuya yan, ah. Kahit na crush ka, may prinsipyo pa rin. Alam mo, parehas kami na sinasabi dahil yun ang tama. Isa pa, wala kang dapat katakutan. Naalala ka pa rin JR. Kaya ano pang iniintay mo? Si Elisa, siya ang pinakamapapasaya mo. Pag sinabi mo sa kanya na si JR yung tatay na matagal na niyang hinahanap. Bilisan mo, John! Oh! Takbo mo na yan! Hoy, huwag ka magtuturo, ha! Sinyo! Hanapin mo doon, hanapin niyo doon! Hoy, nakita ka bang dalawang lalaki? Tumatakbo. Mukhang pulpol. Pag nakita mo sila, sabihin mo sa kanila, wag na silang tatapak tayo sa teritoryo ko. Kakaintindihan ba tayo? Ha? Tara na. No? Ayos ka rin pala. Di ba ikaw yung nakita ko kanina sa presinto? Stig ka rin pala, ah. Salamat. Oh, to. Tanggapin mo, balato ko yan. Saan ba gawin mo? Gusto mo sumama sa amin? Tama na yung pagbibenta mo ng basahan. Di ka uunlad dyan. I'm so happy for you, bro. I'm so happy na nakahanap ka na ng babaeng siseryosohin mo. And finally, you're over Dolores. Nay, saan po yung Hong Kong? Ano, ibang bansa yan eh. Magkitrabaho po kayo sa ibang bansa? Iiwan niyo na po ako? Ang atupagin mo yung pampiyansa ko dito. Total, ikaw naman ang dahilan bakit ako nandito. Kaya ikaw ang gumawa ng paraan para makalabas ako dito. Sama ka ba sa amin o hindi? Naiinip na ako, ah. Eh di umalis na kayo. Sino bang nagsabi sa inyo antayin niyo siya? Patulan niya. Makakampo ng demonyo yan, eh. Wala ulo ng tabang ko! Ano? Ano ba? Bitawan niyo kapatid ko! Bitawan niyo! Bitawan niyo kapatid ko!